Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat-lahat po ng aking mga viewers, sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga nanonood. Nung nakaraang gabi po, ako po ay nag-live streaming. Thank you so much po. Unexpected po na napakadami ko pong viewers. Salamat po sa inyong lahat, sa aking mga kapwa YouTubers na patuloy po na sumusuporta sa aking vlog. Maraming salamat po. Sa akin pong Jesus, Full of Grace and Truth Ministry, thank you so much po sa inyong suporta. Maraming salamat po. At sa lahat po ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga OFW, sa mandako ng daigdig, sila po ay patuloy na nakasubaybay at patuloy po nanonood sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, ingatan, gabayan at mamuhay kayo ng may kapayapaan at pag-ibig sa inyong mga puso. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga kahapon, nagpapasalamat po ako sa aking mga masugid na mga viewers po na sila po talaga hindi nang iwan. Almost 2 hours po ako nag-live streaming kahapon. Thank you so much po at ang dami po nga nanood. Maraming salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta po sa aking vlog. Thank you so much po sa inyong lahat. At ngayon po tayo na naman po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ito po ang inyong lingkod. My name is Jory Reyes at ako po ang inyong preacher at ako naman po ngayon ay maghahatid ng magandang balita po sa inyong lahat. At ang atin pong topic ngayon ay akin pong pinamagatang, by faith in Jesus, we receive everything from God. Hallelujah po. Hallelujah, Panginoon. Dahil po sa ating panampalataya, sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay tumanggap ng abot-abot na biyaya at pagpapala mula po sa ating Diyos. Maraming salamat. Umuli, Ama, nandito na naman po kami ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong walang asawang pag-ibig, at nagpapasalamat kami, Ama, at nandyan ka lagi. Patuloy mo kaming iningatan at pinoproteksyonan sa lahat ng oras. Maraming salamat, Ama, sa mga nanonood ko ngayon sa oras na ito. Nawa ay patuloy mo silang kabayan, ingatan, pagpalain, at nawa buksan niyo po, Ama, ang kanilang kaisipan, at nawa ay maliwanagan po sila kung ano po ang nais ninyong iparating sa kanila at matanggap po nila ito ng may kagalakan sa kanilang mga puso. At maraming salamat muli. Tinataas ko ang aking mensahe in the mighty name of Jesus I pray. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay sapagkat nilob niya naman po na tayo na naman po ay magsama-sama ngayong oras upang papurihan ang ating Panginoon at tayo po ay mag-aral po ng kanyang banal na salita. At akin pong topic ngayon, akin pong pinamagatang, by faith in Jesus, we receive everything from God. At matatagpuan po natin ito sa mula po sa verse ng Ephesus chapter 2 verse 8 and 9. Sa mga may mga Bible po sa ating mga bahay po, ay sundan po ninyo ako. Kung wala man po kayong Biblia, mayroon po tayo ngayon digital Bible. Pwede na po ito ma-download sa ating pong cellphone. Thank you so much po. Ito po ang ating topic ngayon. By faith in Jesus. Unang-una po, ito po ang ating magiging benepisyo kung tayo po ay nananalig at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong benepisyo mula sa Diyos ang ating pong matatanggap kung tayo po ay nananalig sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ang una po nating benepisyo kung tayo po ay nanampalataya sa kanyang anak na si Jesus. By faith in Jesus, number 1 po, by faith in Jesus, we receive salvation. Yun po sabi ng Biblia. By faith in Jesus, we receive salvation. Tumanggap tayo ng kaligtasan mula po sa Diyos pamagitan po ng kanyang anak na si Kristo. Yan po ang ating una ngayon. By faith in Jesus, we receive salvation. At matatagpuan po natin ang verse na ito mula po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sa Tagalog po, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Yan po ay hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Yan po ang una po nating matatanggap mula sa Diyos kung tayo po ay nananalig po sa kanyang anak na si Kristo. Unang-una po, tayo po ay naligtas
We saved by grace, by our faith. Naligtas po tayo sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. By faith alone, we receive the salvation from God. It's a free gift from God. Libreng kaligtasan po ang ating natanggap mula po sa Diyos nang tayo po ay nananalig at nananampalataya po sa kanyang anak na si Jesucristo. Yun po ang una nating benepisyo mula sa Diyos nang tayo po ay tumanggap po nang tayo po ay nanalig sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Wala po tayong ginawa mga kapatid, tayo po ay nananampalataya lamang. By faith alone, we receive the gift of salvation. Yan po una nating benepisyo na natanggap mula sa Diyos. Ang kanyang anak ni Jesucristo, sa pamamagitan po niya, tayo po ay tumanggap ng kaligtasan na libreng kaloob na mula sa Diyos. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah po. Napakabuti ng Panginoon. Yan po ang una nating benepisyo nang tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, sabi po ng Biblia, dahil po sa ating panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, by faith in Jesus. Number 2 po, we receive healing. Yan po, dahil po sa ating panampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay tumanggap ng kagalingan. Ano man itong sakit na ito, malubha man ito, malala man ito, cancer man ito, acute man ito, kung ano mang klase ng sakit na ito, tayo po ay pinagaling na ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo. Yan po, at matatagpuan po natin ang verse na ito mula po sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabay-sabay po namin basahin mga kapatid at tayo po ay mabless. Sabi po dito sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 24. Yan po ang sabi ng Biblia sa ng banal na kasulatan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Amen po. Hallelujah po. Yan po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, ito po yung the message of the cross. Kung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung ginawa po ng Panginoong Jesucristo doon po sa cross, siya po ay dahil sa kanyang mga sugat na natamo, dahil po sa mga lakay na kanyang natamo, dahil po sa bugbog, sugat, ano man po ang natamo ng Panginoong Jesucristo, nang siya po ipinako sa cross, dahil sa pamagitan po ng kanyang mga sugat, kayo'y nagsipagaling. Amen po. Magaling na po tayo mga kapatid. Bakit po? Yung sakit na dapat ay mapunta sa atin physically, mentally, emotionally, spiritually, yung sakit na dapat nasa atin napunta, inako na po ng ating Panginoon Jesucristo, siya na po ang gumawa ng lahat. Siya po ang tumanggap ng parusa mula sa Diyos na dapat tayo po ang mapako doon dahil po sa ating kasalanan, dahil po sa ating kasamaan. Ang Panginoong Jesucristo po ay namatay dahil po sa ating kasalanan. So, imbis na tayo po ang gumawa noon, si Jesus Christ na po ang gumawa noon dahil po sa kanyang mga sugat doon na natamo niya doon sa cross. Grabe po ang pahirap na natanggap po ng Panginoong Jesucristo. Grabe po ang parusa na inabot niya doon sa cross. Dahil po sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. We receive healing from God. We receive healing from God dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya ngayon mga kapatid, kung nanood ka, kung ikaw man may tumor, may cancer, may breast cancer, may ulcer, lahat po ng sakit, may AIDS, may tulo, may HIV, ano man yung mga sakit na mga malala, in the name of Jesus, by His stripes, you are healed. We are healed. You are healed right now in the mighty name of Jesus. Kayo po ay magaling na, pinagaling na po kayo ng Panginoon sapagkat siya na po ang gumawa na dapat tayo po ang gumawa. So tayo po ay gumaling na. In Jesus' name, claim it, receive healing right now in the mighty name of Jesus. Tanggapin po natin ang kagalingan sa oras na ito in the mighty name of Jesus. We receive healing right now in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang pangalawang benepisyo natin mula sa Diyos nang tayo po ay tumanggap po ng nanampalataya po tayo sa ating Panginoon Jesucristo. By faith in Jesus, we receive healing. Yan po. Pangatlo po, sa ating panampalataya sa Panginoon, by faith in Jesus, we receive the goodness of God. Tumanggap po tayo ng kagandaang loob ng Diyos nang tayo po ay nananalig at nanampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. By faith in Jesus, we receive the goodness of God. Biruin mo yon. Nananalig ka lang at nanampalataya sa Panginoon, wala ka namang ginawa, ngunit tumanggap ka ng kagandaang loob ng Diyos. At matatagpuan po natin ang verse na ito mula po sa Romans chapter 5 verse 2. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng panampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandaang loob ng Diyos. At tayo'y nagalak sa pag-asang tayo'y makabahagi sa kanyang kalawalatian. Amen po. Praise the Lord. Dahil po sa ating panampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay tumanggap ng kagandaang loob ng Diyos. Ang kagandaang loob nito ng Diyos ay pinagkaloob na sa atin. Tanggapin natin, receive it, feel it,
Claim it! Nasa atin na po ang kagandahang loob ng Diyos. Tinanggap na natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung po tayo, pag nanalangin, malaya tayo makasawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Bakit? Ang Diyos dati malayo tayo sa Kanya dati. Tayo naging kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit po dahil sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Tayo po ay pinalapit ng Diyos ng Panginoong Kristo sa pamagitan po niyang kamatayan. Naging kaibigan natin ang Diyos. At hindi lang yon, naging ama pa natin ang Diyos dahil po sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po pag tayo nanalangin, Ama, Father, so, Amen? So napakabuti po ng Panginoon dahil po sa ating Panginoong Kristo, naging ama natin ang Diyos. Tumanggap tayo ng kagandang loob. Tumanggap tayo ng abot-abot na biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Nasa atin na po. Kung ikaw man ay naghihikahos, naghihirap sa oras na ito, sabi mo sa Ama, ikaw ang aking Ama, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nananalig ako Ama, nampalataya ako Ama, na ako po ay pinagpala mo na sa oras na ito. Yan ang sabi natin sa panalangin. Claim it na tayo po ay pinagpala na sapagkat po ang Diyos ay ating Ama. Dahil po sa ating Panginoong Kristo, binigyan tayo ng Panginoon na karapatan ang Diyos ay maging Ama natin. Dahil po sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, tayo po ay tumanggap ng abot-abot na biyaya at pagpapala mula sa Diyos. By faith in Jesus, we receive the goodness of God. Biro mo yan, tumanggap ka ng libre, wala ka namang ginawa. May ginawa ka para ma-receive mo yung goodness ni God, ni Lord. May ginawa ka ba kapatid para matanggap mo yung kagandang loob ng Diyos? Wala. Bagkus si Jesus Christ ang gumawa at ang ginawa mo lang, ang part mo lang dito ay nanampalataya ka doon sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. By faith in Jesus, we receive the goodness of God. Amen po. Yan po ang pangatlong benepisyo natin. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. At sabi po dito sa pang-apat po, by faith in Jesus, we become the righteous in God's eyes. Yan po. Dahil po sa ating pananalig sa Panginoong Kristo, tayo po ay naging matuwid sa paningin ng Diyos. Naging matuwid ka hindi dyan sa sarili mong katwiran, hindi sa sarili mong gawa, dahil hindi sa mabuti mong gawa, naging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Dahil po sa pananalig at panampalataya mo sa Panginoong Kristo. So we are the righteousness of God in Christ. Kaya nga po tayo ay righteousness, tayo po ay matuwid, dahil po sa ating Panginoong Kristo. Dapat kasi nga po ang Panginoong Kristo, He is perfect, He is unblemished, He is spotless, He is sinless. So yun po, binahagi yun sa atin ng Panginoon nang receive natin ang Panginoong Kristo. Tayo nananalig, nampalataya sa Kanya na tayo yung karumihan natin, yung makasalanan natin, kinuha niya. In return, ipinagkaloob sa atin ang Kanyang righteousness. So we become the righteousness of God in Christ. Tayo po ay naging matuwid dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. Binhagian niya tayo ng Kanyang righteousness. Binhagian tayo ng katwiran ng Panginoon. Siya ang ating katwiran. Pag nanalangin tayo, Lord Jesus, you are my righteousness. And I am the righteousness of God in Christ. I receive the abundance of grace and the gift of righteousness. And I will reign in life. We will reign in life because of our Lord Jesus. Yung victory ni Lord, yung ginawa niya po doon sa cross, the message of the cross, grabe po. Dahil po sa kamatayan ni Jesus Christ doon sa cross, pinahiya niya lahat ng may authority, pinahiya niya lahat ng may kapangyarihan, pinahiya niya ang kanyang mga kaaway na para sila mga bihag na ibinlandra niya doon sa parada. Parang pinarada ni Jesus Christ ang lahat ng mga kaaway sa kalsada dahil sa kanyang kamatayan sa cross. Nilupig niya lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. Nilupig niya lahat ng kapangyarihan sa ipapoy. Pinahiya sila ng Panginoong si Kristo dahil sa kanyang tagumpay doon sa cross. Tayo na nananalig at nanampalataya sa Kanya, we become also victorious. We are also living a victorious life because of the victory of our Lord Jesus. The victory of Lord Jesus is also our victory. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa tayo nagalak, hindi pa tayo namasaya, hindi pa tayo nagpasalamat. Ang buhay natin ngayon ay tagumpay. Kaya mamuhay kayo bilang isang tagumpay. Manalangin kayo bilang isang matagumpay. Yan po, kumilos kayo bilang isang matagumpay na nilalang. Kumilos kayo bilang isang pinagpala. Yan po, dapat ang standing natin ngayon, we are living in a victorious life. Matagumpay ang ating buhay ngayon. Kung ikaw man ay talunan, stand up! Feel it na ikaw ay tagumpay, mamuhay ka bilang isang tagumpay. Yan po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan po ang privilege na ibinahagi sa ng Panginoon. Because of His victory, we also living in a victorious life. Tayo po ay matagumpay din dahil po sa tagumpay na natamo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Binihag niya po ang kamatayan. Tinalo ng Panginoon ang kamatayan kasi itong kamatayan na ito siyang may kapangyarihan sa ating katawan. Ang kamatayan na ito ay napagtagumpayan ng Panginoon sapagkat siya po ay muling binuhay ng Diyos. Binuhay ng Diyos ang ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya po ang kamatayan na ito wala ng kapangyarihan sa kaya tayo din po.
wala na rin kapangyarihan sa atin ang kamatayan. Sapagkat sa pagbaba po ng Panginoong Jesucristo, kung madatnan man kayong buhay, hindi na kayo makaranas ng kamatayan. Kung kayo man ay patay, dumating ang Panginoong Jesucristo, bubuhayin kayo muli. Upang makapiling kayo at makasama ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Makibahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian, makibahagi tayo sa tagumpay ng Panginoon at tayo po. At ang Panginoon po ay maghahari na kasama nating bilang mga kanyang mga anak. Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Palakpakan naman dyan sa ating Panginoon. Siya po ay sadyang napakabuti sa bawat isa. Hallelujah, O Lord. At panghuli po, sabi po dito sa banal na kasulatan, by faith in Jesus, panglima po, by faith in Jesus, we become the children of God. Amen po. Pag ikaw ay children of God, may children of God bang diyang malnourished? May children of God ba diyang naghihikaos, naghihirap? If you are the children of God, maayos ang iyong sitwasyon, maayos ang iyong kalagayan because you are the children of God. Pag ikaw ang children of God, tagapagmana ka. Bakit ka naging children of God? Sabi po dito sa John 1:12, so balit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. May naging anak ka ng Diyos dahil hindi ka pinanganak dahil ang ama mong Diyos, kundi naging anak ka ng Diyos dahil po sa inyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagbigay ng karapatan sa iyo, kapatid. Si Jesus Christ ang nagbigay sa iyo ng karapatan na ikaw ay maging anak ng Diyos dahil po sa pananalig mo sa Kanya. Dahil kung ikaw po ay children of God, tagapagmana ka, kung anong meron ng Diyos, ipagkakalob sa iyo. Makakasama ka ng Panginoon sa Kanyang paghahari. Ikaw ba naman, anak ka ng Diyos? Hayaan ka ba ng Diyos na mapahamak? Hayaan ka ba ng Diyos mapariwara kung ikaw ay anak niya? Hindi po. Bagkus po, lahat po ng privilege, lahat po ng mga kung anong meron ng Diyos ipagkakalob sa iyo. Gaya na lang po ng ating sitwasyon ngayon. Spiritually, pagpalain ka ng Panginoon. Financially, pagpapalain ka ng Panginoon. Emotionally, physically, lahat po. Ikaw ay 100% healthy sa lahat ng bagay pag ikaw ay anak ng Diyos. Wala kang dapat alalahanin sa buhay mo. Hindi ka nag-alala sa araw ng bukas. Hindi ka nag-aalala sa health mo. Hindi ka nag-alala sa family mo because you are the children of God. You are the child of God. Lagi natin sabihin, I am the child of God. Bakit ganito ako? I am a child of God. Claim it. Feel it na ikaw ang anak ng Diyos. Pag ikaw ang anak ng Diyos, you are the children of God because of our faith of our Lord Jesus. Ikaw ay malusog sa lahat in every area of your life. God will bless you in every area of your life because you are a child of God. If you are a child of God, ano man ang gagawin mo sa buhay ay pagpapalain ka ng Panginoon. Lagi may kalakip na pagpapala, biyaya, proteksyon, gabay at patnubay pag ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Claim it! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, biro mo, naging anak ka ng Diyos dahil po sa iyong pananalig at panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin ang verse nito, John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen po. At meron pa ba akong bonus? Hindi pa po nagtatapos dyan? May bonus pa po. Napakabuti ng Panginoon. May pabonus pa siya. May pabonus po ang Diyos. Because of Jesus, we will receive grace for grace. Dahil kay Jesucristo, tumanggap tayo ng sobra-sobrang biyaya at pagpapala. At matatagpuan natin ang verse na ito mula po sa John 1:16. And of His fullness, we have all received in grace for grace. Mula sa kapuspusan ng Kanyang kagandang loob, tayo po ay tumanggap ng abot-abot na kagandang loob. Mula po sa kapuspusan ng Kanyang kagandang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandang loob. Sa English po, and of His fullness, we have all received in grace for grace. Pero mo, double blessings. Grabe pang pagpapala ng Panginoon. Na-bless ka pa ng bonggang-bongga. Dahil po sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, you are truly blessed. Blessed upon blessed. Grace for grace. Pero mo, double blessings, double grace. Grabe po ang pagpapala. Nanatamo natin. Bakit hindi natin maramdaman? Feel it. Claim it. Receive it. Sabi natin niya sa sarili natin, ako ay pinagpala na ng Diyos. Lagi mo sinasabi yan, pagising mo sa, I am blessed. Pagising mo sa umaga, Lord, I am blessed because of you, Lord Jesus. I am blessed because of you, Lord Jesus. Biro mo ba naman, grabe po ang pribilehiyo na pinagkalob sa atin ng Diyos. Marami pong benefits kapag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So, yan lamang po. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood po na aking video. Maraming salamat po. Nawa ay patuloy kayong pagpalain natin, Panginoon. Nawa ay mamuhay kayo na may kabanalan, may kapayapaan. At nawa ay
ang inyong panampalataya po ay lalo pa pong lumawig ang inyong panampalataya, lalo pa ito mag-aapoy, maglalagablab ang ating panampalataya sa ating Panginoon. Lumago tayo bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po. Don't forget to preach the gospel. Kahit hindi kayo pastor, pwede po kayo mag-preach ng gospel ni Lord. Kahit doon po sa inyong mga wall na lang sa Facebook, matuto po tayong i-share natin ang gospel. Yan po ang gusto ng Panginoon. I-share the good news. Yan po ang gusto ng Panginoon. Lahat po tayo maligtas. Gusto po ng Panginoon marami tayong kaluluwa na maisalba upang sa kanyang pagdating ay wala pong mapapahamak. So yun lamang po, nawa po ay patuloy kayo pagpalain ng Panginoon. See you again tomorrow on my next vlog. Bye! God bless!